1 year ambulance safety. No 4 years call center. Tapos, 2018, was na Europa. 4 years din na rin. Okay po. So, yan. Dito tayo napapagsak sa intro to. First, introduction ko. Kaya next is patient assessment. So, yun, medyo magkakapit tayo doon kasi nakakapit. Tapos, rolling over. Tama? No? Okay. So, intro to first aid. Sana yung mga paboritong ulam, paborito talaga. Okay? So, mamaya hindi nyo na paborito yan. Okay? Sige. Basic first aid for medical emergencies. Symbol muna ng ating emergency medical system. Services. Kung madalas sila nakikita is ganyan. Saan ba nakikita mo? Ambulance, uniform, no? So, how dito is start off. Hindi naman pwedeng start. Sige tayo ay save ng start off. Okay. How dito ay rod of Slepius. Ancient Greek symbol of healing. Okay, so yun yan. So hindi lang yan basta design. So may ibig sabihin yan. Ano? Taas is early detection. Okay, dapat i-check muna natin yung ating case. So dito sa first aid, dito tayo mag-focus. Okay, so yung pinapanood nyo kanina, yung mga bali-bali, tali-tali. Okay. Next is early. So, ano nga ba ang number ng Alaba City Park dito? 545-169. Cellphone. 0945-4. Okay, early reporting. No? So, dapat merong tatawag agad. No? So, sad to say, kasi dati nagtuturo din kami ng cardiopulmonary resuscitation. Dapat talaga incorporated ito. So, apparently, si DOH kasi is nagawa ng guidelines. Ang allowed lang magturo kasi ngayon, ng CPR is under different parts sila. Sila lang ang pwede mag-turo ng saya mag-isa. Okay, early response. No? Dito tayo may papasok. Yung second main nyo. No? Yung early response. Okay? So tayo, medical first responder. Pasok tayo dito. But on your second. Okay? On-scene care, care transport, at saka transfer to definitive care, din sa no? Ito ay nasa ambulance. Okay po. So, dito lang tayo mag-focus muna. Okay? So, yan ang ibig sabihin ng start of lifeline. Okay? So, objective natin, recognize benefit of, first aid na. Sabi mo, that is incorporated ang CP. Okay, so first aid na. Identify proper procedures for a variety of medical emergencies, assist in administering first aid to the coworker is injured, at pinaka-importante, do no further harm. Okay? So, ito naman yung intention na makatulong, pero dapat ang ating pamamaraan o ang ating intervention ay tama. Kaya tayo lang, tumanap lang, competency. Okay? O, miss mo na. Nasusunod. Oo, nasusunod talaga nasusunod din. Okay. After an accident, immediately move the victim to a comfortable position. True or false? Paborito na adobo. False. Sino yung mga paborito na adobo? Kasi mga ayaw mo. Paborito mo ba? Hindi na. Paborito pa rin. Mama, true or false?
False. Maximum. False po. No? So, lagi matandaan, i-consider natin ang feature or mechanism ng injury. No? Kapag mayroon ito expected, kung may bali sa leeg, huwag na huwag gagalawin. Bakit po? Kasi malamang kung may fracture siya, dinala mo palalong, na-fracture at naputol na yung impulses. Tandaan, ang movement at lahat ng ating system gagaling sa brain. Tama? From brain, bababa sa spinal column, papunta sa different body parts. So, ito yung highway. So, pag pinutol mo, ito traffic, yung highway. Joke yun! Eh, talaga. Pero ito, pag pinutol nyo, so wala nadadaanan. So, ano mangyayari? May injured na siya. Totally. So, imbis na nakatulong ka, nakapagkabiyaso ka na. Okay? So, always, papasok dyan ang ating lecture board para mamaya ang assessment. Okay? Bago galawin ng patient, dapat na-assess muna. Okay po. Next quiz. The person is bleeding. Immediately use a tourniquet. Di ba ito? Napakuha ka na ng gadget. Yung kulit-kulit na. Pero yun is for laboratory tourniquet. Kung meron tayong tourniquet, lalo na sa mga military, meron self-administering lahatak lang nila. Pagkahatak talagang nakatuloy. True. Okay? So, yung person daw, nagdudugo daw yung person. Magtutourniquet ka agad. True or false? May paborito ng madalas ang tahong. Totoo. True or false? True. True. Ha? True. True? What? Ano talaga? True or false? True. 1, 2, 3. True. Ulit. True or false? 1, 2, 3. True, sir. Sabi ko sa inyo, hindi nyo paborito yung ulam nyo eh. True or false? False daw, sir. False. Paano kung daliri lang yung dudugo at talagang yung mukha? No? Always natandaan, papasok dyan ang assessment. Okay? Ganun kayo importante ang ating lecture board. Okay? Signs of heart attack. Nakita na ba kayo ng heart attack? Baka sa TikTok na kayo nakakita ng heart attack. Ang signs daw niya ay shortness of breath, kinakapos ang paghinga, anxiety, balisa, at perspiration, nagpapawis. True. True or false? True. Ang masyado? True. Galing din ako. True. Okay, so yan ang signs ng heart attack. Okay? Last. All burns can be treated with first aid alone. Hindi na daw kailangan tayo sa hospital. True or false? False. Ayos, okay. Sige, ano ba mga emergencies natin? Kailangan ng assessment. Soft tissue injuries, choking, choking yan ha? Joking. Heart attack. Okay? So yan ang mga emergencies, no? Ito, minutes could make a difference kasi dapat kasi kasama sa lecture dyan is yung oxygenation sa ating bloodstream. No? 5 minutes and up kasi kapag wala ka ng enough oxygen sa body is irreversible brain damage. No? So yan ito is minutes could make a difference. No? Kaya kailangan natin pag-up ng mabilis. No? So hindi kasi manalecture kasi wala tayong CPR. Okay, 4 basic rules. Call for help immediately. Ano ang number ng malabas ng person? Cellphone? 945. Okay. Kasi naniniwala ako ang tao ay marupok. Madaling makalimo. Okay? Next. Bring help to the victim. Not victim to the victim. Next job. Bring help to the victim. Kaya na tayo, nagawa kami sa training. Kaya tayo magiging
responder. Hindi tayo magiging victim to the victim. Okay? So as we go along, maintindihan natin bakit yan. Check ABC. Ano ba yung ABC? Sunod mo sa right D. Tapos E. Check G. Ito yan? Very, very essential po ito. Ano? Mga sarap ma'am. Tandaan po natin ito. Okay? ABC ay ang airway, breathing in, Compression. circulation. Huh? Airway, daanan ng hangin. Breathing, paghinga. At C, sabi ng dugo. Matandaan mo yan ha. Ito po ang pinaka top priority sa ating Compression. victim. Sabi nga ni yung nakarang namin lecture, pinapalad nyo, tama nga yung pagbenda nyo, pero hindi pala nahinga kasi sila yung airway. Nakatulong ko kaya. Tingin nyo. Hindi, di ba? Maayos naman yung magkaka-bandage mo, pero hindi pala nahinga. Ganun din. Patay din. Ano? O hindi. Always prioritize airway, breathing in, circulation. Okay. Do no further harm. Ito ay nga, competency. Okay. Ano yung pinaka-outpost principle ng isang medical first responder? Nasa tingin nyo? Do no further harm. Do no further harm. Tama nga si Ma'am. Sige. Ano po po? First. Safety first. Kaya ang sinasabi kanina is, tama sa tatlo. Safety first, kaya dapat tayo ay do not bring victim to the victim. Okay? Susugod ka, nakuryente mo na yung pasyente mo. Susugod ka, basa pala. May kuryente. Hindi mo naman pinatay. Umugod ka lang kasi alam mo. At kung mo magiging umugod, hindi nga nag-check na area. So dalawa na kayo nakiga ngayon. Instead na may ligtas mo na, nandun ka pa. Ha? So always, safety first. Okay? Yan ang ating outpost rule. Evaluate the scene. Kaya tayo merong safety first. Importante, evaluate the scene. Okay? Assess safety. Prioritize natin yung care. Sabi ko nga kanina, meron tayong ABC. Check medical alert tags. Saan yung alert tags? Hindi yung alert tags. Sa amin kasi, sa Vancouver, Canada, meron kami Vancouver. hindi na natin sa especially yan sa ibang bansa. Ibang bansa kasi merong mga nakalagay. Halimbawa, nakatato or nakapenda, nakalagay ito. Merong nakindicate is name, age, or allergies. Nakalagay, allergies to nuts. Meron. Iba naman, nakalagay name, tapos may nakasulat DNR. Sarap yung DNR or DR. Nakalagay doon ay do not resuscitate. Okay? Yan. Ganun kami sa Vancouver, Canada. Pero naman ang pagawa kasi. Joke yun! Hindi, pero hindi nga sa'yo. Totoo yan. Sa ibang bansa, meron talaga mga alert tags. Okay? Kapag halimbawa is na-respondihan nyo, tapos may naka-alert tag, do not resuscitate or DNR na masulit sa tag. Tapos siya ay ni-resuscitate, wag na buhay. Matay ka. Alam nga to, matay kayo. Bakit? Kasi nga, ang will niya is do not resuscitate. Naka-alert tag na nga siya. Oo. Ayaw niya na magpa-resuscitate. Di sa ayaw niya mamatay, ayaw niya magpa-resuscitate. Siguro, ayaw niya magbuhay ng tatang nila. Okay? So, gano'n. So, meron yung gano'n. Doon is, naka-jurisdiction yun. A person, living will. Naka-living will yun. Kaya meron siyang vertas. Okay? So, kung may gano'n, check nyo lang siya. Kung meron. Okay? Minsan tato, minsan mental, minsan risk. Okay? So, do head to toe check. Mamaya, doon natin singin yan. Move only if necessary. Okay? So, sayang, marami tayong meeting ko. Pero, kaya pa ng oras. So, first aid. Ano daw ang ibig sabihin ng first aid? Refers daw sa medical attention that usually administered immediately. Immediately na.
After the injury occurs, and at the location where it occurred. Comment consists one time short treatment and requires little technology or training to administer. Yung sinabi niya na, little lang daw. Little technology or training to administer. Kaya meron tayong first aid na kasama sa competency. So hindi tayo kailangan maging doktor para maging medical first responder. Okay, tayo lang pwede tayo mag-aral tsaka mag-intervention para sa ating mga trabaho. Okay? First aid can include cleaning minor cuts, scrapes or scratches. So ito mga ito, minor cuts, scrapes, scratches. Matututunan niyo bukas yung mga terms na yan sa ating soft tissue injuries. Okay? Treating minor burn, so tissue injuries din. Applying bandages and dressing. Use of non-prescription medicine. Applying oxygen. So ito. Draining blisters. Draining blisters. This one is minor surgery. So hindi na natin sabi sa makitang removing of blisters. Massage. Drinking fluids to relieve heat stress. Okay? So objectives. To alleviate suffering, prevent added injury, to prolong life. So yun naman ang ating mga objectives sa medical first responder. So yun yan. Kung susumahin natin yung 4 basic rules, yun din siya. Okay? So first aid provider, someone trained. Tawag sa atin, ito yung ating definition. Deliver initial emergency procedures using limited equipment. No? So dito sa atin sa Philippines, talagang limited equipment. Okay? Lalo bukas, dapat mga equipments natin is padded, pero yung skills naman, skills-wise, very proficient. So kahit limited ang ating equipment, Pinoy talagang talaga tayo sa mga. So to perform a primary assessment, yun ang ating topic ngayon, and intervention at emergency medical services or ambulance. Personnel rights. Ambulance po tayo. Ayun. So yung mga terms na medyo medical, i-translate ko. No? Kasi yung gagawin nyo rin na terms, pagka mag-endorse naman sa ambulance. Dito sa pwede sabihin, ma'am, may balihin sa dito nito. Although may hindi naman. Pero siyempre parang medyo poking kasi. Dito, sir, ay ma'am, may fracture, may open fracture. Hindi siya. You get beat. LB100. Pero transfer fee. Pero sino sasama doon sa nurse niya? Nurse namin, Kasama mo pala dito. Bridge that fills the gap between patient and physician. No? So kaya nga tayo, first aid. Kaya meron tayo kanina sa first aid organization. Meron tayo dito. Record. Okay? Ilang sagot nyo ha? Magtuturo bukas. Record na. Okay? Sir, pwede nyo record kasi dito sabihin natin sa nurse or okay? So yan. Record all findings and care given to the victim. Okay? Characteristics. Ano ba dapat ang characteristics ng isang good first aider? Yung Parang magandang characteristic nyo dyan ha? G ako, T, E, R. Okay? G, yung G. Gentle. Okay? Should not cause pain. No? Di porkit maganda yung patient, doon lang kayo magiging gentle. Okay? So pagkaya mong mga pangit, may gentle din naman sa akin. Hindi ko sa mga magaganda lang sa sexy ha. Huwag huwag mamimili. Good first aider ha. Huwag lang sa mga ganda maging gentle. sayang din daw. R. Resourceful. Yan. Ano lang yung gamit natin dyan? Sabi ko nga sa akin sa Philippines, kung ano lang yung nandyan, gamit. Skill-wise, bahala na tayo dyan. Okay? O. Observant. Should notice all signs. Okay? Lalo bukas, tuturo sila yung ng STI. Merong external bleeding at merong internal bleeding. So huwag lang kayo basta-basta magpupos. Internal bleeding.
Okay? Takpul. Diskarte. Ikaw yung makipag-usap sa pasyente. Okay? Natutunan yung paano ng pasyente sa meeting. Diyan ako utol. Gagawin yung iba. Hindi ko na makakalo. Lalo na mag-classic patient. Di ba? So, hindi ganon, okay? So, maging takpul ka. So, not alarm the victim. Okay, mag-diskarte ka. No? So, mapapakalma mo siya. Kasi kung kalmado yung patient, mas makapagtrabaho ka naman. Okay? Kung yan ay restless, maligalig yan. No? So, dapat maging takpul ka. Papakalmahin mo din siya. No? So, ma'am, okay na po yan. So, wala lang po ako. Tulungan kayo. Okay, iwan ng motibo tayo na ako. Ito, ganun ba? Tatandaan ha, pag maging takpul, hindi na sa mga ganda ha. At sexy. Maging takpul din sa mga pangin na kagaya ko ha. Yes, sir. Naman sa mga ganda lang naman kayo maging takpul ha. Mga guys, okay? Sila ma'am, TV na yan. Takpul talaga yan. Empathetic should be comforting. Okay? Pag nilalagay mo yung sarili mo sa pwesto niya. Okay? Respectable should maintain professional and caring attitude. Okay? So kahit tayo ay natataranta din, posible ka rin. Okay? Ay natataranta ka rin, posible. Respectable eh. Tatandaan niya na respectable. Okay. So hindrances. Ano ba yung nagiging sagabal sa atin? First aid, unfavorable surroundings. Sabi ko nga kanina, halimbawa may patient ka, na kuryente pero nandun sa tubig na may kuryente. Favorable o unfavorable? Unfavorable. Unfavorable. Hindi mo siya pwede basta-basta. Pwedeng pulling. Pero kung pinatay niya yung kuryente, favorable o unfavorable? Pero mag-ingat ka pa rin. Iniisis ko pa rin gawin ka ng PPE. Bago ka? Okay? Presence of crowds. Ako po. Pinakamahirap yan sa amin kapag dati. Pinakamahirap yan pag nakasunde. Lalo na sa tibag. Tibag? Sino taga doon? Sino taga doon? Tibag? Siksikan tao doon, sir. Sino? Wala? Kung kayo nang tinawag, nabansagan nyo na daw yun na Nintel? Tondo. Sabi ka, hindi ako ha. Kami talaga Saan mo rin? Kalang bayan? Doon sa bayan. Sa bayan? Dying hold upper. Hindi naman ako nila kasama, pero kasi Dying hold upper, sir. Magdapper, ating. nasa nakakatakot kasi kasi nakaupas. Hindi mo naman judgmental, no? Lalo na kung super-healing, hindi naman pinapakay naman yun. Pero at that time, na-brought up nila, ibig sabihin, iba na yung dating doon. Usual naman talaga yun eh. Lalo kung nag-respond din kami, malasing doon ako. Pero at that time, so diba, na-brought up na yung surrounding. So ibig sabihin, iba siya. Dahil hold up Hindi na siya food normal, panda doon eh. diba? Kasi hindi mo naman siya mapapansin kung talagang hindi, diba? Okay, so yan, very unfavorable. Sa atin, sa medical field, ang unfavorable ay ang presence of crowds dyan is kamag-anak. Ang hirap mo makasal pag nandun yung kamag-anak. May kilala ko ganyan eh. Ako lang yung alam. Letter, ha? Yan ang pinaka-unfavorable, okay? Pero hindi naman sila masisigaw. Pero nag-aalala kayo pamilya. So, kaya nga sabi ko kanina, ano ang dapat characteristics kung may ganyan? Respectful at Takpul. takpul. Okay? Yan, isa pa. Yan, pumasok mga patients, relatives. Okay? Yan mahirap kasi kumakapag ibang mic. Okay? Transmission of diseases. Ano dapat natin gagamitin? Para makaikos tayo dyan. Alam nyo na yan dahil sa pandemic, malamang. Universal precaution or standard precautions. Assume all human blood and bodily fluids are infectious. Okay? Ano ba yung bodily fluids? Laway. Blood, laway, Bawis. pawis, Luha. sipon, luha. At saka yung gusto na hindi ko pa nabanggit. Tunay. Okay? Lahat yun ay infectious. Okay? Unhygiene. Alam nyo na yan dahil sa COVID. Ano? Use PPE. Ano ba yung mga PPE? Gloves, gown, mask, eye protection, face shield.
Okay, kasi importante rin yung mata-open kasi itong mata. So consider siya, parang kino-consider natin siya as opening. So pag natasingaw ka ng blood splash, or yung dugo, or naglaway, or anything, kaya nakusunod dati yung face shield ng COVID. Kasi once na mabahinan ka pagkakama sa mata, magiging opening siya ng infection at virus. No? So kailangan meron din alcohol. Pero kung wala, gloves and mask. Okay? Okay. Transmission yan, direct contact. Ibig sabihin, kapag ginawakan ka, direct contact. So, bibilisin mo na, para hindi mo ito. Direct contact. Indirect, kapag person touch an object. Tsara, tinidor, kumot. Having contaminated by blood or infected person. Kasi hinawakan mo. Direct. Airborne or inhalation. Infected droplets are infected persons through cough or sneezes, parang COVID. Okay? Vector, animal bite, occurs when animal, dogs or insect. Rabies, insect is lamok, dengue. Tick, Lyme disease. No? Sa amin kasi sa Haiti, Lyme disease. Lyme disease, pag kinagat ka ng garapata, yung garapata, kinagat ka ng gawa, Lyme disease ka. Pero may ano yun, may incubation period yun. Hindi pagkakagat sa'yo is parang hindi na magkakaroon agad. Okay? So matagal, diba? Kinagat ka ng matagal na tick. Or, binapanato ko ng sarili yung hindi na kagad hinuhugot. Parang yung garapata, higit, hinuhugot mo. Kaya iwan kasi din yung pangil. Yung pangil mo, tuloy-tuloy ko rin ang tip sa'yo. Kaya ang ginagawa dun is, dinagyan nila ng seed. No? Nagtay nila, tanggal ng usa para bumitaw din yung pangil. Okay? So yan, body BSI or body substance isolation. Okay, malito, babanggitin din yan bukas, BSI. Kapag sinabi na yung BSI, yun na yung BB. Okay? Precautions taken to isolate or prevent risk of exposure to other type of bodily substance. So yan lang yan. Hygiene, PPE, proper cleaning of equipment and vehicle. Okay? John? Yun ang ating intro ko. First. Mamaya naman ang patient. Question po? Questions po habang libre pa. Mamaya may question. Tanong po, tanong. Sa ating intro to first aid. Wala? Sige ako na lang. Ano nga ulit ang Grover? Oh. Huwag na huwag kakalimutan. Ano nga ulit ang ABC? Okay, sige. Sulat na pala ako. Pwede tayo mag-break ngayon. Ay, si Jelly. Lunch din na sir pa. Mayas na po sir. Picture lang dito. Kami sa DLG, meron din tayong mga fire brigade ng company, fire brigade ng volunteer, saka yung barangay, company, barangay, volunteer, sa private na ninyo, mga volunteer natin. Ano pa man, simula nung na-discover na yung fire, nung kailan na-discover yung fire, parang mga Homo erectus na tawagin, mga kanilang naniluhan daw natin. Paano pa kayo daw? Nung panahon nung na-discover yung fire ng mga storage, siyempre, dati ang ginagamit din ng pangluto ay kinikilat sa araw, yung pagkain, kinakain ng ilaw. Pero nakadiscover nila yung apoy. Malaking tulong yung foil sa kanila. Siyempre, ano na yung pagkakulit ng
pagkain, pampainit sa katawan, kung malamig yung panahon. Hanggang noon, ano ba man, na-discover na yung apoy, tapos kung na-discover na nila, siyempre, meron tayong dalawang klase ng fire, di ba? Control at saka destructive. Siyempre, nalaman din nila kung paano ulahin, kung malaki yung sunog. Pero nung panahon ng ancient Rome, nung panahon ni Emperor Augustus, doon nagsimula yung Brigade Organization natin. Si General Marcus Licinius Crassus, siya ang bumuo ng mga 500 slaves, strong slaves para sa fire brigade. Sinamantala na yung pagkakataon na wala talagang fire brigade noon. Walang nag-aapulan ng apoy, pero kung may sulog noon, yung panahon nila, wala lang, nakakayaan lang na hanggang matupok yung bahay, walang lumiresponde doon. Doon niya nakuha yung ideya, kaya bumuo siya ng mga 500 slaves. Tapos noon, nung pagka may sunod noon, re-responde sila, di ba? At siyempre, ang ginagawa ni Crassus noon, nakikipag-negotiate doon sa may-ari ng bahay. Doon na susunod. Kung nakapag-negotiate sila ng maayos na halaga, pwede nilang tutulong na sila, akunin nila yung tulong. Siyempre, mga slaves yun, wala namang monetization yun, walang sahod. Sa panahon ni Emperor Nero, doon niya kinuha yung idea ni Marcus Licinius Crassus. Doon niya kinuha yung idea na yun. Kukuha rin siya ng fire brigade niya. At doon sa panahon niya, meron tayong tatlong law enforcer. Nandun yung Vigilance of Rome, Prefectus of Rome. Naalala niyo ba yun sa history kung meron ba? Praetorian Guard. Wala. Talaga nakakaalala nun. Ito yung Vigilance of Rome na binuo ni Emperor Nero. Dito na yung watchmen natin kung tatawagin yung mga police, at saka yung mga sila din, yung nagpapula ng sulong, sila nagpapapul sa community. Ito mga prefectus province, sila yung mga magistrates. Tapos yung Praetorian Guard, of course yung mga bodyguard ng Emperor, mga general. Yun na yun. Dito na binuo yung Vigilance of Rome, yung ating fire brigade. Na kung may sunod man, sila yung may response. Okay, at simula noon, na ikalantayan. Siyempre, alam naman noon yung panahon ng Roman Empire, di ba? Sinabot nila halos sa Mediterranean Sea, sinabot na yung continent yun. At yun, nagsimula yung ating fire brigade. Siyempre, naituro nila sa sinabot nila, naituro hanggang lumawak yan. Hanggang doon nakarating sa Pilipinas. Firefighting in Old Manila. Ito yung mga natin noon. The Americans established the Manila Fire Department, but before they came, Manila had no professional firefighting was supposed to be a community duty or liability. Ito lang yung 1902, yung American established na Manila Fire Department. Pero bago yun, during the Spanish time, ano nila, ilang years na sinakot ng Spanish, almost the exact 333 years pa, 1965 to 1898. At sila nag-introduce noon. Pero dati talaga, wala talagang professional firemen. Dapat talaga ang sunog yan. Pag nagkaroon ng sunog sa isang lugar, dapat bayanihan talaga yan. Pero sino ba naman ang mag-sakripisyo o kaya paramihan naman noon, wala namang mga bayad ng mga to. Wala naman sila, pero bayanihan talaga yung dati, dapat. Kasi ba naman ang pwedeng i-ipan niya sarili niya para sabihin kong kasi dito pwede ka masugatan, di ba? Pwede ka wala ka namang mapapala doon.
During the Spanish times, the fire that broke out anywhere in Manila was announced to the city by a special calling of George Space. The fire in Quiapo is announced to 7 strokes. 10 strokes mean the fire was in Tondo, 5 strokes in Binondo, and so during sa panahon ng mga Spanish na to, pag may sunog doon, ano yung kampana ng sintahan, doon ko yung ginagamit na pang-alarm sa mga tao. Kung 10 strokes daw, sabihin, nasa lugar. Mundo. Tapos pag 7, Yapo. Tapos sa 5 strokes sa Binondo. Meron yung pang-alarm dati. The city had no regular firemen then. It was the men folks who were expected to hurry to the scene and help put out the fire. The first firemen were usually the street sweeper. It was their job to drag the city's antiquated and the fire wagons to the scene of the fire and to draft enough volunteers to help in handling the hose, pumping the water and rescuing the truck victims. So, ganun nga yung yung mga street sweeper, di ba lagi silang nasa natin community streets. So, sila ang nakakakita ng, siyempre, hindi lang sila, pero sila yung dapat. Trabaho nila yun. Tapos sila tutulong, magdadala ng wagon, tapos yung fire, draft na, volunteer, natin, tapos. Kasi meron tayo nun, pero mamaya kung paano nakarating sa atin. Yung fire wagon, mas wala talaga tayong fire wagon nun eh. Ang ginagamit lang noon, yung pinaka-legendary natin na hanggang ngayon meron pa, nagagamit yan. Anong ginagamit pag meron sunog? Paano natin nakapula pag wala pang fire truck? Kasi, diba? Diba, sumasali kayo sila sa Olympics? Diba? Yun yung bucket brigade. Kung pila yung lahat ng mga malalakihan sa source ng tubig, tapos pasa-pasa yun. Tapos, sasabuhin yung apoy. Yan ang napaka-effective yan sa maliit na lugar. Yan yung meron noon na hanggang ngayon, ginagamit pa rin. Kasi napaka-effective. Pero pag lumaki na, hindi na kaya, hindi na. Ay para lang sa maliit na sunog. Kasi siklap lang, pwede mo sa buhay ng sunog ng peculiar condition require the presence of fire events, the Spanish Governor General or the Archbishop of Manila. The Joaquin noted that the fire chasers of those days followed not speeding fire engines, but the fast coaches of the Senior Capital General and the Senior Archbishop, raising this other calculation and perhaps authority from the two colonial masters allied with calling the army to blast down the stone walls with their cannons for fire and dropping deep strong defense. So ito yung bakit ba doon, parang namang Spanish. Pero kung may sunog, ang pupunta doon, ito, si Governor General at saka yung Archbishop ng Manila. Sila yung, parang sila yung mga ground commander doon. Pag may sunog, sila talaga punta doon kasi pag kinailangan yung canyon nila, let's say malaki yung sunog at kailangan nila pabagsakin para hindi kakalat pa. Yan sila. Kaya nandun ang mga yan. Para sa canyon. Kung kailangan talaga yun, pawasakin na lang nila kaysa naman kumalat pa. Next. It always present the government, the church, the army. Big fires in the olden days were having colorful and even festive for the sidewalk audience. Diba yung, siyempre, kung nakakaalam mo, kung ikaw ay nakakaalam. Makikita mo na parang festival na, kasi siyempre nandun yung mga general, nakakala mo yung fiesta.
Ito, in 1980s, Captain Louis Yanko, famous for the Yanko shipping, imported the first motor fire engine in the Philippines. Manned by Yanko's own dock laborers, the fire engine raced the strips to take the fire from the city. It was equipped with large hose, it did not fit the city's hydrants and would draw its water from the river or land. Ito, noong 1890s kaya, ito si Captain, meron silang nag-report silang first motor fire engine, bakit ito naman, itsura. Sa Philippines, ito kasi nga, ang nakita nila na medyo kailangan natin ng taga-pula ng sunod bukod sa ginagamit na kanyon, mga kasi tumataas, nagkakaroon din tayo ng industriya. So, about the same time, Manila's European merchants, yung mga negosyante natin, mostly British organization, brigade for the quarters of the present Panlun state for Merlin and Load. The brigade had acquired a steam engine of its own and members were bound to assist in fighting heavy fire in the city's business area of Binondo and Santa Cruz. Members of the fire brigades down extended uniforms of fire helmets and fire brigade boots for firefighting. Siyempre, itong mga negosyante natin, nag-invest yan. Siyempre, kailangan ng investment. Kaya dito, bakit nagkaroon tayo ng mga ganyan? Sprinkler, standby, hose, flower. Then, yung mga pangunahing mga fire protection na nagagamit. Ano pinaprotektahan dito? Sprinkler at saka standby. Mga property at saka yung building, siyempre. Sure yan, di ba? Kailangan nilang protektahan. Para hindi yung magkaroon ng problema man, hindi ganun malaki yung damage. Itong FDAS, ano naman ang trabaho niyan? Fire detection. Yun ay para naman sa tao, sa protection ng tao. Pag nag-ring yan, matik. Naririnig nyo yan. Alam ko kung pag nag-ring kahit isa yan, ako buong taong singser eh, tutulong ka pa. Yun yung mga notifications natin. Kaya itong FDAS para sa tao. Itong mga sprinklers, mga para sa gamit. So when the Americans occupied Manila, they established the fire brigade which later became the regular fire force in 1902. Headed by Fire Chief Hugh Bonner. The fire brigade composed mostly American ex-soldiers. The roads and regulations led by their fire chief, they were Manila's first real firemen. They reduced the sliding pole and the uniform which are still kept at the Manila Fire Department. Yung natalo na yung mga Spanish regime, natalo na sila, di ba kumalit ngayon, American. Ang ibay nila, nag-establish sila ng fire brigade na ang fire chief nila ito, dahil po uniform, yung mga PPE natin, sila din nag-introduce yan. Nakita kayo ng sliding pole na sa station, fire station, meron pong buwan ng saksi mo, nakakita. Pag may vehicle lang nakikita yun eh, may sunog, i-slide ka lang doon para makababa. Tapos i-respond ka sa ito yung sinasabi kong hindi ako simulan. Ito yung dinala sa Philippines pero ganito yung style niya. Ladies engine, steam engine, car engine. Ito po yung style. Malaking boss yan. Ang ganito hindi na bibig yung hydrant pero sa kanal siya pwede. Department started using horse-drawn fire wagons. Amerikano pa yun, napakita yung mga itsura niya. Wala ng kabayo, pwede na. May HGV yun. The big train horses were the reduced speed and were passionately declared by the American mass. In fact, the horses became legendary that the dangerous in 1900s to improve the fire station in San Nicolas, Santa Cruz, morning walks. In silence with the Yankees,
their blankets from course of the walk. Ano papatrola itong mga kabayo natin na na-introduce nila na bago? Because the Pangay described resources as still almost human. Equipment and operating facilitation at the side of the large, the horses instantly lead to their positions with the equipment. The equipment automatically drop the horses and practically harness themselves even before the last requirement had slid down at all. Because this is precise routine that the light to the Manileños in 2016 and then late. Tapos nito, horse-drawn car wagon, ito naman, tractor type vehicles, replace the old car wagon with the horse car horses, na disappeared forever in this space. Yan. Ito yung split engine horse driven. Ito yung mismo engine, tapos i-kagad naman yung kabayo dyan. Makikita ko yun. Takbo ang kabayo ang nagmaman niya para dahil sa Farsi. So yeah, the very last was never beginning to replace two at the same time through there was too much opposition that changed from people who feel that the fire department run by Filipinos might be as efficient and dependable. Siyempre tayo noon, sila yung nag-introduce niyan. Parang nag-aalangan sila kasi medyo nung panahon din, nagre-recruit sila na Pilipinong magiging bumbero. Nag-aalangan sila sa efficient at hindi parang wala silang tiwala sa atin. Yun, after World War II, Manila lost all but of its 3 stations. According to Nick Joaquin, these stations had a heroic role in the city's history. Oldest of them is the Santa Cruz Fire Station on Calle Ongpin, which is today no longer there. But the fire station in San Nicolas became famous in the olden days because it had one of the first and finest gymnasiums in town. Sportsmen even labeled the San Nicolas Fire Station as the cradle of boxing in Manila. Pero ibang istorya. Pero nagiging, yung fire station na to, nagiging cradle of boxing. Doon nagsimula yung mga bumbero noon, American firemen. Kumukuha sila ng mga bata noon, tapos pinaglalaban yan. Doon nagsimula ang ating mga boxing hanggang ngayon. Pero ibang storya na yan. Yun, hindi ko na isa-isahin yung mga pangalan ng ito, para naulit lang to. Hindi ko na babanggitin yung mga pangalan, sino namuno. Yan. Alam niyo po ba ito? Meron pa ba yan nakakita noon? Ano yan? Fire alarm, sir. Ha? Fire alarm. Yun, fire alarm. Yan yung fire alarm natin na nakalagay lang sa mga kanto-kanto, nakalagay yan sa, basta nilagay lang sa mga dingding ng mga bahay naman, di ba open lagi, uso yan. Kanto, tapos patiran ng bahay mo noon, yan nilalagay yan. Ito yung nilagay sa inyan. Siguro sila yung mga namuna noon. Sila pagkatapos ng World War II. Dito na tayo sa ito. As history unfolds, fire stations all over the country were established. Those were promulgated for the enhancement of the fire service. On August 8, 1975, PD 765 was enacted by President Marcos, thereby constituting the integrated national police. So dito nagsimula ang pag-organize ng police, bumbero, at saka sa jail.
Di ba alam niyo dati yung mga kasama namin na mga member ng PCINP? Baka meron pong mga magulang na rin noon na PCINP kung tawagin. Sila yung pulis, sila yung bumbero, sila yung jail. Yun, dito na po yan, yung panahon ni Marcos, 2765. Provided for the integration of all city and municipal police and fire departments and jails into the INP. These integrated forces were placed under the operational control of the Philippine Constabulary. Kasi sila yung mga sikat noon, police INP, mga unang mga police, mabiluko noon. Integrated National Police was therefore established and made responsible for public safety, protection of lives and properties, enforcement of laws, and maintenance of peace and order within the territorial limits of the Philippines. It had the power to prevent crimes, effects and arrest of criminal offenders, and provide for their detention and rehabilitation. Sa rehabilitation, sino man trabaho nun? Sino sir? Ano sir? Doon, si BJMP o kaya sa nasintahan na, asistensahan sa PUO. It took necessary measures to prevent and control fires, investigate the commission of all crimes and offenses, and bring the offenders to justice. All the while effectively necessary steps to ensure public safety. Dito yan. Ang mga bumbero, polis, sa jail, yung isang trabaho niyan, taga honest na sila ng mga kriminal. Mabasa ng program para sa prevention ng crime. Lumeresponde din sila sa prevent and control fires. Saka nag-investigate sila lahat ng mga prevent na nangyayari. At saka nga rin naman. Kaso, maganda naman yun. Kasi iniwalay na. Philippine Constabulary as a major service of armed force of the Philippines with law enforcement functions serve as a close integrated national police. The power of the administrative supervision of the role of the city and municipal governments over the respective local police, jail and fire department was transferred to the Chief of Constabulary of the Director General of the Integrated National Police. Thus, the police, fire, and jail services were unified into a single organization, and the responsibility of training IOP personnel was transferred to the Integrated National Police Command. Training command, including the 13 regional training centers throughout the country, as the PT-765. So, isa lang yung training center ng mga yan. Police, jail, fire. Isa lang sila, no? Pero, ito, noong December 13, 1990. Act 6975, otherwise known as the DNF of 1990, was finally enacted, thereby creating now the BNP in its present organization under the umbrella of the Department of Interior and Local. So dito na po natin sariling ang BFP, PNP at saka Bureau of Jail Management. Itong matas ang naghiwalay sa tatlo at naging under na sila ng DILG. So makikita nyo yung DILG, ang under yan sa police, sa fire, sa jail. Ito ang dahilan yan. Now, February 24, 2004, Congress enacted the Republic Act 9263, otherwise known as the BFP Professionalization Act of 2004, which has professionalized training and qualification standard appointment in the Bureau of Fire Protection. In 2004 pa, di ba dati ang pag-recruit ng mga INP noon? Pag sinabi ni Mayor, oh, sir, ang katawang mo, pwede na, gusto na ang bus. Kahit high school graduate o elementary. Di ba ganun ang pag-appointment dati?
Pero nung dumating ito, ay nung dumating yung kanina, hiniwalay ni 6975, tapos noong 2004, na naman, pino-professionalize yung ating BFP. So, ang nangyari dyan, ito, May 29, May 8, 2009, President Arroyo signed into law Republic Act 9592, titled Act extending the 5 years regulatory period to apply the minimum education, qualification, appropriation, eligibility, the appointment of BFP. So, kung mapapansin nyo noon, ang mga kasama kami na membro ng PSLB dati na nagpa-absorb sa BFP nung hiniwalay, pinag-aaral sila, pinapatapos sila ng kolegyo. Kasi dahil dito sa Professionalization Act 2004. So ito yung extend nila kasi yung iba hindi nakakomply sa kapakamatanda sa trabaho pag hindi na nakakomply doon sa minimum qualification. Kaya na-extend siya ng 5 years. Magkano po ba kayong mga kakilalang ILP dati? Na tayo mga nasa 50s na ay nag-aaral pa rin para lang matapos yung 4 years course. Kasi dito sa 965, ito, kung hiniwalay yan, nagkaroon ng sariling requirements. Mas kailangan, bago ka papasok sa bumbero, meron kang 4 years course. Meron kang nakapasa ka sa civil ay board exam mo. O kaya meron kang professional civil service, PGP. And marami pa, mga qualification na requirements. Kailangan Pilipino ka talaga. Kailangan wala kang taso. Kailangan kahit pag nasa 5'4" sa mga lalaki at kahit yung naman sa babae, pero ang sitwasyon yan, meron tayo waiver. Height waiver. At ang 21 hanggang 35 yung age ay 30, pero pwede kang pumasok ng 35, kakaroon na din ng age waiver. Doon po yung first qualification bago pumasok sa bumbero ng dahil doon sa batas ng ginawa ng Republic Act 6975. Tapos kaya tawag ito yun, personalization, extend. And then noong December 19, 2008, nandito na tayo sa ating fire brigade kung bakit tayo nagkakaroon ng ganito. Kasi nung binuo yung Fire Code of the Philippines, December 19, 2008, nirequired na lahat ng company na nagkaroon ng 50 personnel and above, nagkaroon siya ng fire brigade. Sa inyo sa dito sir, may 820 personnel. So, parang sinumprahan pa nila sir, ginawa nilang 2 batch yung fire brigade. Dahil dito sa Republic Act 9514 or also known as Fire Code of the Philippines, kaya tayo nagkaroon ng fire brigade organization. At saka yung carbon sprayer namin, tatakan natin mamaya yung roles and organization ng fire brigade. Bago doon, pumunta muna tayo dito sa vision ng PIDET. Modern fire service is truly capable of ensuring the fire safe nation by 2034. 2034 ito dahil doon sa naalala niyo po ba yung sir kung pag-provide ng fee sa amin? Di ba ngayon may tinaasan, tapos dinagyan na ng mga fine, tinaasan na rin yung fine. Then siya kung may fine na dito na lacking exits, nakita ng bumbero o kaya ng inspector nyo, ng fire safety inspector, pwede kayo i-fine na 37,000 to 50,000 po yung range. Minimum 37,
Tinaasan yan. Dahil lahat ng mga fee ng pinabalita galing sa fire code ay gagawin modernization ng BFP. Kaya, by 2034, yan, mga daily, you can be fully capable. Kasi ngayon, ang mga municipality na wala pang fire station ay nasa 176 as of 2001 yun. Pero kung meron pa tayong 176 na bayan na walang fire station, para yung prevention doon, di ba? Hindi natin magagawa yun. Dito sa Laguna, meron tayong Pami, walang fire station doon. Sino po taga-Pami? Tapos, yung mga fire truck natin, binabago din yan. Nakikita niyo ba sa mga station yung mga lumang mga truck? Mga 1970s pa, 1980s, na fire truck na pa rin. Pero yung gano'ng magaling ng BFP mag-maintain pa. I-maintain mo yun yung 70s pa, 80s na truck. Sa atin kasi hanggat gumagana yung ating gamit at yung nakaka-respond niya pwede pa. It's supposed to be dapat dahil sinajump na yung kasi delikado. Dahil minsan may na-accident din mga bumbero dahil mga truck na luna. At yun ang vision ng DFP, medyo ang 2034 ay pwede na lahat. Sana. Kasi ang carbon na denominator dito, every year may billion na siya ito Pilipinas. Kaya dapat ang sabi ng Senate, kaya di ba mag-produce ng 20 billion within a year? Kaya noong 2019, yung Agri-Farm Code ay na-revise ulit. Yung nga yung sinasabi ko lang tinaasan yung mga fees. Di ba yung farm rate natin natin sir ay 500? Ba yung naging 1,000, di ba? Ang fee, no? Tapos marami fee na nagdagdag. Kunti mo pagkuha mo ng, pag-install mo ng mga to, merong installation clearance yan. Sa FDAS, sa sprinkler, pag mag-install ka ng flammable sa company, meron pa kasi, bubuhalin mo ng storage clearance, diba? Mga diesel, oil, na mga hazardous, mas malaki babayaran doon. Doon na pupunta sa modernization ng BFP. Next, issue. We commit to prevent. Ang BFP ko ay hindi lang ito, hindi lang karamihan sa lahat ng mga tao, ito lang ang trabaho natin. Suppression ng biological. Ang BFP ay magsisimula muna sa prevention. Ano yung mga prevention na alam niyo na ginagawa ng BFP? Training. Ano ba? Inspection. Diba? Reminder, sir. Reminder, paalala, sir. Paalala. Tama si sir. Naririnig mo yan sir sa kalsada, minsan? Okay. Oo. Tapos, ugnayan sa barangay. Nagkakanap din tayo ng seminar sa barangay. Nagkakanap tayo ng... Meron din tayo sa media. Kung na-follow mo niyo yung ating Facebook ng BFP Kalamba, meron din tayo sa media campaign para sa fire prevention. Pero pinaka sa fire prevention ay sa fire safety inspection. Kasi lahat yun ng establishment, siyempre, dyan karamihan ang may malaking porsyento yung mga nasusunod. Bukod doon sa residential natin, mga bahay natin, sa company. Kasi ito, siyempre, suppression. Nagkakula tayo ng ito. Yan yung alam ng karamihan. Tapos ito, investigation.
Ito, isa sa pinakamahirap na trabaho ng bombero. Kasi once na nagpasunod sa isang lugar at fire out, yan, order namin yan, lahat ng pagka-company na in short. Pero kami, investigation team, and then si team leader, and then si lead investigator, and then yung photographer, and then yung sketcher, and then yung evidence collector. Kasi dito sa investigation, mga nasusunugan, let's say may insurance. Hindi kayo makakakuha ng insurance yun. Hindi magbibigay si fire o hindi mag-investigahan ni fire yung nasunog. Kasi mayroong kinukuha yung insurance na fire clearance certificate. Nakalagay doon yung cause ng fire, yung ba intentional or sinadya, intentional or hindi sinadya. Kasi kung intentional yun, kasi sinunod nyo, yung third floor nyo na yung shows, tapos na patunayan sa investigation na sinadya, sa investigation, binigyan kami ng 45 days lang para tapusin yung isang kaso. Meron tayong spot report, 24 hours dapat nakasabit yan. Practice investigation report, in 15 days dapat nakasabit yan. Parent investigation report, 45 days yan. Dapat kumplito yun, kumplito rin ang touchline. Dapat may submit mo sa ganong oras para course fire code. Siyempre, yung fire code ay meron ng implement yan. Tinitignan namin yung ito, isip nyo, kung tama ba yung supat. Hindi na kami niyan ay 71 mm or 710 mm. Lahat yan may sukat, binuan, speed, yung stair, yung magayan, may stair dyan, siguro dyan, yung bababa. Marami ba? And other related laws, yung mga related laws na katrabaho din namin, DEMR, diba minsan nalipag-coordinate sila sa kami. Kasi doon sa makiling natin ay nag-oil spill. Diba nakakano? Kung ito ng nakaraan, galing doon sa may waste disposal na company. Bawal yun. At na-file din ng PFL, sinayin yun sa 7,000 na kulang sila sa enclosure. Dapat kung bago ka mag-deliver ng mga used oil, kailangan naka-safety ka. Hindi pwede mag-leak ka. Kung mag-leak ka, wala silang mag-leak ka. Ganun nga yun, maraming discover. Kung may isang oras pa doon na nag-release, nakalimutan ng bami. Respond to man-made and natural disasters and other emergencies. Kaya respond din tayo dyan sa mga aksidente. Kasi meron sa BFP, lahat ng pagpapasok ng BFP, meron ka knowledge sa medical first responder. First na kami dyan. Lalo meron mga nurse, kaya sa Babanes. Siya magtuturo sa inyo ng medical first responder. Yung sinasabi ko nga. Natural disasters, yung mga dito, flood. Bakit? Bakit nandun ang bumbero sa, let's say, earthquake? Bakit?
nung nagbalindol doon sa, ano ba yun? Ano din mga bumbero na tinagawa nila? Wala namang sunog. Bawal ang bumbero doon sa man-made natural disaster kasi alam niyo kung sino po ang commander pagdating sa earthquake bukod sa DRMC. Recorded siya sa DRT kasi pagkatapos ng after ng earthquake, kakaroon ng sunog. Ang mga oil gas pipe natin, pwede yung masira. Sunog ang kasunod doon. Ang kuryente na nagagalaw yung mga linya ng kuryente, pwede yung kasunod doon. Sa flood, bakit kung meron din? Yung tinatawag dyan. Na pwede yun, pero kung sinaka-malapit yan, bakit na kung meron din ang charge dyan, pag may flood, gaya ng mga company na pwede mag-link yung kanila, mga hazardous materials at kung meron ang pwede mag-protect yan. Kasi meron kaming special rescue force na train sa CBRA. Sa mga emergency, yung mga papagmodel na kumakil sa building, natawag yan sa amin. Bakit? Kasi idea. Pero ay training sa hindi lang yung rescue yung sa flood, hindi lang rescue yung mga tao, pero yung kami ng training kami para sa anong gagawin, para hindi malaglag yung tao, kung sakaling malaglag man, anong gagawin. At tuturo din sa inyo yun. Kasi wala na kayong mapensira. Fabricant Organization. So yung Rule 6 ng Republic Act 9514 fabricates fire volunteer organizations and fire safety practitioners. Yan yung record ang reference po niyan. Kung bakit namin ginagawa ito. Ito yung Rule 6 niya. Tapos i-discuss ng mga ito. Fire brigade duties and functions. Implementing rules and regulations of the Republic of 9514 or Fire Code of the Philippines 2018. Division of terms. Fire volunteer organization. An organized group of private firefighters recognized by the DFP who were voluntarily for themselves to perform fire-related activities. Sino ang mga fire volunteer dito? Mga private na personnel, kagaya ng Rotary Club po. Mga ganun, bumubuo sila ng fire brigade nila. Tapos, siyempre, reported sila sa meeting. Chinese volunteer. Isa sila sa mga organizing ng kanilang fire brigade. Alam nyo na, yung mga Chinese dyan, maraming business dito, diba? Kaya magpupunta ka kung nasa Maynila yung fire brigade ng Chinese, pero kung may yung Chinese dito sa CIP1, darating mo mga yun. Car volunteer, a person of volunteers in firefighting service through a car volunteer organization and the most said within a set of firefighters. Yung mga tao ng fire volunteer organization, yan yung mga volunteers. Kaya nyo, ay din. Kaya sa company family kayo. Division 1 ng Rule 6. This rule shall govern organization, equipage, operation, and proficiency training of company and community fire brigade as well as continuous training and competency evaluation of fire volunteers and fire volunteer organization in the country.
shall undergo mandatory classification, inspection, rescue, emergency medical services, and emergency response, training programs, and competency evaluations conducted by the PDEA. Yung isa namin yung scope niya. Kaya tayo nagkakaroon ng ganito, i-train tayo ng yan, classification, rescue, medical services. Yan ang matatatan nyo ngayong linggo. Itong competency, yun, evaluation, exam. This also prescribes the continuous professional education, competency, evaluation, and application of practitioners. Purpose, the third company shall include government and private offices and buildings. Division 2 ng Rule 6, Organization of Brigades, Section 6.0.2.1. Requirements para magiging para makabuo ng brigade. Ito, nasabi ko kanina, all business establishments that can accommodate at least 50 persons shall listen to the requirements of Step 4 under Section 7 of Rule 514 for the grant of present inspection certificate, establishment of organization of brigade, during fire and other related emergencies. The head of the company, through its duly designated safety officer, shall evaluate the potential magnitude of fire emergency within the company, the ability of firefighting assistance, the ability to determine the nature of the organization to be established. So, under the Public Act 514, Rule 6, Division 2. Kaya nagkaroon tayo ngayon ng fire brigade, nagkaroon tayo ito kasi kinakailangan, dine-required na section na ito. Next per meter sir yung buong township per secretary. Pero 33 by 104. 100 ko yung isang harap ng nakapala. Sige, let's say mezzanine, let's say ganito, 5 meter. Oo, mezzanine. Para makuha mo ito, yung establishments that can accommodate at least 50 persons. Dahil sa fire code kasi, meron kami tinatawag ng occupant load factor. Para makuha mo kung ilan yung ma-accommodate ng isang building. Ang occupant load factor, sabi yung ganitong industrial, ang buong area, may-divide mo sa 9.3. So let's say 1.5 to. Kung may sa inyo, kahit ganito lang malaki yung business. Then yun, 1.5 divided by 9.3. 161 person ang pwede niyang accommodate. So kahit ganito lang yung may ganito kalaki yung establishment, requires na ng fire brigade organization. Tapos, ito si head of the company, siyempre yung president sir, sa evaluate the potential through its designated safety officer yan, trabaho sir yan, safety officer, siya ang mag-evaluate ng buong building kung ano yung mga possible nature of representative service. Ano yung mga possible emergency mag-occur dito. Let's say, fire, yan. Sa trabaho ni sir. Ano pa yung spill. As chemical spill, kung meron man sir, di ba? Pero ngayon dapat, alam ko ano yung first aid natin doon. Meron kayong asmat, kung sakali, na meron kayong hazardous materials na naiimbak dito na pwedeng mag-spill at kung ano yung protection niya para hindi mag-spill. Ganun din sa fire, kung may ganyan, ito, yan yung mga fire protection.
na-assess yan na fire safety officer natin. Ano pa ba yung pwede mag-occur dito, sir, na problema, emergency? Riot? Kung sa fire, yung chemicals nyo, radiation, meron pa kasi, pwedeng pero, saka siyempre, alam mo sir kung ano yung mga first aid mo doon, kung anong sakali, di ba? May radiation safety officer dito. Oo. Yun yung sinasabi ko. Pause. B. Verify tayo ng rule 6 ng division 2. Ano ba yun? Yung for buildings having various occupancies, the building administrator or owner shall initiate the organization of fire brigade the premises respective of the number of occupants. Let's say, yung building mo ay kahit isang, let's say, 400 square meter, divided by 9.3, hindi siya ng 50. Tapos, pero, sa 400 square meter na yun ay madaming occupancies. Let's say, meron ng mercantile, tindahan, meron ng apartment, residential mismo. Yung safety officer nila doon, kahit hindi maka-accommodate yun ng 50 na personnel, kailangan nilang bumuo ng fire brigade. At makikita ka ng gano'n na kahit ganun nga kalaki yung kanilang area, nire-record din natin ng fire brigade. In case where the fire brigade is already established for a building, said fire brigade shall be sufficient to comply with the requirement of paragraph A of this section. All barangays shall likewise endeavor to organize their own fire brigade. Meron yan sa ating barangay dito, nagkaroon tayo ng fire brigade organization nila, para sa kanila IBR, DQRT, Barangay Community Response Team. May sunog sa lugar nila, nandun sila nag-assist sa atin, tutulong din sila sa pagkakula kung kinakailangan. At train din natin sila. Sa Fire Olympics natin, sumasali din po sila. Composition naman, under section Road 6 pa rin, Division 2, Section 6.0.2.2, composition ng fire brigade. The organization of company fire brigade shall consist of fire brigade chief. Sir, sino po yung fire brigade chief din dito? Fire brigade chief. Parang ako lang sir eh. Kaya na po sir. Shall designated by the head of the company na appointed yan ng company. And shall be assisted by selected personnel. Kaya na po yung mga sir. Companies where more persons are available, they must be organized into teams to function as a fire brigade, establish according to these teams. Nandito sir, ang dami ko eh. Diba yung last batch pa, saka yung batch na parang sa akin marami na to. Ano ba yung shifting sir? Last kasi namin sir, lagyan niyo yung ibang shift. Oo, nung nakaraan. Karamihan, pang-umaga lang kami. So yung para yung third, second shift na. Meron na dyan yun. Sa trabaho ni safety officer at saka si brigade chief. Matatama din natin po sa dunya. Organization shall be such that the fire brigade is on duty or on call at all times. Siguro ako na punuan yung tatlong fixer, wala nang on-call pa. Siguro ka, naagad, ikaw na yun. Hindi mo kailangan papasok pa ng mga nagpapahinga na.
So, nandito pa rin tayo sa room 6, division 2 ng section 6.0.2.4. Meron trabaho na fire brigade technician. Ano po ito? He or she shall be responsible for the development of fire prevention programs and plans, actions for the company, organization, for the best possible fire situation in a plant of community, subject to the approval of the company as a head for fire prevention. Nagtrabaho din sila responsibility sa mga program na pinagagawa sa fire prevention program. He or she shall initiate the procurement of necessary fire equipment, supplies for the use of fire brigade. Siyempre, pag may fire brigade organization, siyempre kailangan ka ng gamit. At si Sir na po ang bahala sa mundo. First aid, sa rescue, firefighting, sa communication, lahat ng gamit po ng mga yan, makikita ni Sir, siya ang mag-isip na mag-request o mag-procure. He or she shall conduct the periodic evaluation for equipment available for firefighting and responsible for taking motion necessary procedures for replacing missing equipment or protection of operating equipment. Sir din ang bahala doon, pero alam ko sir, pinapagawa mo doon sa ilang personnel mo ito. May check na yung budget. Siyempre, kung may nawala, balikan. May sira, balikan pa rin. Paano ba ito, boss? Wala sa bundok na ito, boss. Basta content ko mo. Content. He or she shall also bring to the immediate attention of the company or establishment head of his fire prevention officer any situation that would directly reduce the effectiveness of fire prevention. Let's say, may fire line tayo sa iba, mas marami pa lang nakaharang ng mga gamit, kaya ng mga company. Lahat ng nakabumper sa operation natin, nakaulit din na sir, na clear mo sir. Para hindi may problema naman, pabilis ang ating na hindi nakapakapala. Remember, konting seconds lang ang sabi sa part 3. In just 30 seconds, fire and parang na nakaharap na, hindi pala na-late ka lang sa ito, 20 seconds, pwede na mag-double dito, di ba? He or she shall ensure that the brigades are suitably staffed. Conduct periodic review of the brigade roster and prepare recommendations on the need for additional members to be selected. When available to be active. Trabaho din natin sir. Siyempre siya mamimili kung saan ilagay. Kasi communication, alam naman saan na lang ilalagay si sir. Saan ba siya? Anong member mo dun sa akin? Mahilig ko ba sir sa time, mahagaling ko sa communication? Ang, let's say, siyempre, yung security guard natin ito, yung number, mostly lahat ng agency ng concerns, kung may emergency, nasa kanila yun. Kasali sila dapat dito, yung mga security guard natin. Conduct periodic review. At dito pala sa suitable staff, maka meron sa atin na nahihinig ba? Nakakita ng apoy, nahihinig. Meron nyo yung mga takot sa pyro. Baka naman ilalagay ni sir sa firefighting. Kung may mga nurse pa sa inyo, alam ilalagay naman ni sir sa communication. Kung mas suitable siya, first, kung malakas yung katawan niya,
may mas suitable siya sa either perfect or execute. Pero yung trabaho ni Sir. Tapos yung review of the fabricate roster. So, minsan may mga nakawala. Saan yung design. Kaya nagkaroon tayo ng second batch kasi may bagong mga kamo yung papalit niya. Prepare recommendations of the need for additional members to be selected. Ano yung mga kailangan nyo? Kailangan nyo ba ng gamit na kailangan isa gamit sa first aid? Ano ba meron tayo sir sa third aid dito? Mga gamit nyo dito. Sa Red Cross. Yung letter B na trabaho is the recommendation of the need for additional members to be selected, appointed to make available to be okay? He or she shall prepare training programs for the members of the brigade to supervise its implementation. Makabukod dito sa seminar natin ang training na gaganapin sa regular at pangalaman, ibang pa-training system. Kumbaga, inuwan din yung Venom, medical skill, siya. Sartus training na mag-request natin sa CBRT. At siyempre kagaya ngayon, siya nag-supervise. Or absence that is described in speech that assumes to perform the duties of private okay. Absence ng si Sir, siyempre may delivery. Tapos, section 6, nasa role 6 pa rin tayo. Qualification for membership in a company fire. Member of our brigade shall consist of persons with qualifications appropriate for the fire brigade work. Sa kanina dito, nasusunod na sila. Establishments, members must be taken from the roster of the workforce. The head of the company shall identify persons who are fit for fire operation in case and further assign them to specific classifications. Pero may hindi ka pala. Availability of personnel, qualify as member of our brigade. Vehicles must be available to respond to fire alarms and attend the requirement training programs. Pre-arranged schedule for availability must be established to prevent conflict of duties and to cover absences such as regular activity use, and sickness. At kumpleto naman yung shift nyo, di ba? Sa kumpleto naman yun, wala ang application for membership in the company bargaining. No. Section 6.0.4.2, Direction of practice drills. Ito yung mga practice drill mga sir, drill lang natin sa ating prior to practice drills or available equipment, devices, and tools for participation during the rescue operations must be available. Practice drills shall be able to check the ability of members
perform the operations we are expected to carry out. Drills shall be occasionally held under adverse weather conditions to work special procedures needed under such circumstances. Yan. Sabi nga ni Sir yan, na nagpapractice drill tayo para hindi kalawangin, para laging handa. Sa mga equipment naman yan, Sir, mag-practice drill, kailangan equipment must be available. Availability of equipment, para din Sir. 6.0.4.3, reactivation of equipment, yan ang practice drill. Equipment that will be available to respond to environment. Inspection and scheduled maintenance work. Inspection and maintenance of fire equipment, both fixed and portable, may be assigned to individual members of our brigade, whoever the brigade chief must establish the necessary schedules for such work. Assign these duties to specific personnel, ensure that this inspection and maintenance operations are carried out and reported. Yan si Sir. Ganun pa rin. Ating inspect yung ating mga gamit, ating mga equipment, mga fixed man, o mga protocol. Siyempre, dinidelegate yung trabaho na hindi naman pwede tayo na aksyon. Meron natin ng design para load. Kailangan reported. Kasi kung may mga na-missing, o kaya may mga serviceable, ba't na nang safety bigay din yan para yun. Then, command of the fire signal. Siyempre, pag may sulaw, yung fire operations, yung fire brigade, yung fire organizations, sabihin na operational control, fire commander of yun, sa sunaw, siyempre PFD lang, so commander dyan. Pag may sumusuway dyan, multahin yan, nasa 3,000, 5,000 penalty yan, pwede maging kung ako yung ground commander doon, pasaway ka, hindi ka sumusunod sa instruction ko, pwede mag-apekto sa mga tao, pwede mga disgrasya, pwede kitang pakulong. At hindi, 30 days. Pwede rin kitang i-fine. Yan yung sa amin. Yan yun, ito na yung organization natin. Ito. Captain. Assistant fire captain. Safety officer. Pero pwede din mag-depende sa gusto ni captain. Firefighting team. Ano po sa firefighting team? Ay, mga parang Naselman, hostman, valve operator, fire extinguisher, handler. Ito sa firefighting team, automatic yan. Ito, ang dapat marunong sa firefighting nyo, magpapagod sa inyo kung paano gagawin yan. May mga technique yan, kung sakaling depende naman sa sitwasyon. Siguro kung ang gagawin mo sa isang tulog na hindi mo makita, kung ano ang sikat, kung paano ang pagpasok, magtanggal ng usap. Of course, yung si Osman. Pero meron pa tayong backup dito. Bagay palabantay ng Naselman, sa tumiting sa paligid, may babagsak at may babato sa inyo, nagbabagsak na bahay na may palay sa taas, ay nagparaglagan. Tapos, Osman, may nagaladlad ng tagamayos na, Os.
Mahirap na hindi makakapagod ito. Lalo sa mga SPSD ka. Sana ituturo sa inyo yung host maneuvering. Ganito. Tapos pasteros. Sakaling nasira sa operation, ang gagawin. Diba? Dapat lagi na reserve. Tapos siyempre mag-is yung mga host na operator ng valve. Dito, yan na yan. May valve dito. Kasi may tawag ng apoy dyan. Tapos may dalawang bumubuka. Siyempre ang operator dyan. Tuturo din yan sa transplanting yung gagawin. Hindi ka pwedeng basta ako na magbukas pag walang hindi nakarinig yung nasip man at saka siyempre fire extinguisher lahat man ata yung fire extinguisher and nursing kaya ng napagamit sa inyo lahat. So pwede tayo. Pero meron pa rin sa firefighting team, meron tayo nakasahit para sa fire extinguisher. Evacuation fee. Saan dito sir? Mga sir at mga evacuation fee. Kung wala ka na, hindi pa na nasabi yung resignation mo. Mag-helpless na ito, sigurado. Tapos sir, mga nagpaalam na ating training ay ating seminar actual ceremony and discipline signal kung saan ka. Ito, evacuation date, nila yung nag-aalis ng mga hindi makapalit ng mga tao, sila yan, trabaho nila yan. Taga-saway, kasi nagpapalit yung iba, nagkakampuan, sila magsasaway yan. Sila mag-ayos yan para sa mga ayos na. Okay, para sa orderly and safe evacuation of occupancy activity. So, yan ang evacuation. Iwasan din ang accident. Pwede ka rin mag-fracture dyan, mamalalitan, makakako yung malulas. Alarm system, evacuation plan. Yung evacuation team na yan, yung na sila tagahawag ng dami lang kung saan ka, pinakamalapit na exit. Bukod doon sa trabaho nila ng MAD, pamahala ng mga lumalabas, sila nakakaalam kung nandito ka, tapos na-exit dyan, hindi mo kailangan pumunta ba doon para bumaba? Dito na. Parang stay, evacuation plan, dapat walang nila yan, walang pang-shift, kung assignment kayo yan, walang nyo. Sandwich stick. Yun yung inasabi para sa taga-sandwich stick. Ang pasaway. Wala ka? Wala pa sinasandwich? Yung sandwich team sa ating organization, meron pa kayong markings dito? Yung mga priority. Ang mga ilalabas kung sakali magkaroon ng mga emergency. Kasi ito ang trabaho ng sandwich team. Sa dating po namin, kasi sir, Wala ko yung ginagawa yung team. Ano po yung Pero meron po sa ano na sinasabi. Pero sa drill, wala pa po kasi kami announce. Puro announce po yung drill. Kaya po hindi po po namin yung practice. Kapag yung talaga totoo na ako, na okay, wala rin. Pero may practice po kami nasa labas. Na dito kami pupunta, dito sila pupunta. yun yung sa evacuation team. Pero itong sandwich team kasi for on gamit yan ng document. Let's say documents. Yan, may tag yan.
Kung let's say priority nyo sa documents, red yan. Red ang tag yan. Pero ang alam ko, kasi kagaya ng documents na maselan, mga restricted na documents nyo, mga files nyo na napakahalaga sa, let's say, yung program ng township. Yun, depende kung yun ang ipagawa ng savage team sa kaya ng Guard po talaga. Pero yung savage team ko na. Pero yung halimbawa ko, yung ano namin, pinaka-layout ng ganito, meron sa guard, MSS. Hindi yan. Yun ang amazing ko sabihin ay yung mga makakalaga. Kasi, ito, let's say, may problema dito, nag-emergency. Matik yun. Yung red package yan, let's say, yung sabihin natin restricted na hindi area. Let's say, sekreto ng company. Ang document, sekreto ng siyempre, lahat ng company na yan, biro yan, diba? May expertise yan, may mga documents sila na hindi lahat na alam. Yun yung mga priority na nililigtas. Ang marking na sumunod dyan ay green. Priority yun. Second. Green. Yung list priority is blue. Hindi na ganun kahalaga ang mga. Pero siyempre, wala kayo. Diba? Pinaka-priority ang siyempre, dapat may marking kayo na mga red yan, red. Kasi priority eh. Ito yung pinasabi ko first aid kit. Let's say, nag-emergency. Matik na, dapat naka-pwesto na sila doon sa incident cause. Para kung may sakali na matapilok dahil nag-fair ito, hindi niya makontrol yung tao, natapilok yan, may mamadali kasi, palabas, madali niya yan sa first aid. Kung may nasugatan man dahil dun sa lahat ng may mangyari sa tao na hindi maganda pag may emergency, sa first aid, hindi natin talaga. Sila ang bahala ko. Sa security and communication, ito naman yung mga mga security na nakakalat ng mga hostiles natin. Dito siyempre, hindi naman kayo lahat ng yun. Diba yung security nyo doon sa lobby doon, nandun yung control panel na alarm system. Once na nakita niya, nag-alarm yung bogey. Siyempre, tatawag yun sa buong. Meron ba kayong annunciator dito? Bukod dun sa pag tumunog yan, tapos meron ba bang annunciator na narinig ng lahat? Meron. Let's say may... Pero automatic, na? Pag narinig ko yan, labas. Pero yung annunciator, ang trabaho ng communication, siya mag-inform sa lahat yung lumas na, kasi tulog dito, may tumingin may naputo na pwede pagsimula ng tulog dyan, na wala pwede gano'n. Gano'n yun sa guard. Gano'n yun sa guard yun. Tapos sila ang, kung fireman yan, sila ang tatawag sa amin. Automatic yun. Then, rescue. Ituturuan kayo ngayong week naman sa araw ng mga gagawin sa mga rescue. Ito naman, may para doon sa mga kasi may naiwan sa isang building yung nahilo. Sa pag-account ninyo sa labas ng head, may naiwan pala. Ito ang dalawang rescue.
kung kaya. Kung laki ng hindi mo kayang kaya direkta hindi. Pero ito ang trabaho ko is after, i-electro niya sa firefighting then, thank you. Question.